swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness taunts and skates. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayo na dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh sa paghahanda po natin sa ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo po'y maraming matututunan sa ating mga pagbasa, nagpapaalala sa atin ng kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pong pagmamahal niya sa atin na pinakita niya nung tayo binyagan. Binyag po natin pinagdiriwang sa panahon ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sana po'y nariyan na kayong lahat sa paligid ng inyong television, sa harap ng inyong salita ng Diyos sa Biblia. Yung mga CP ninyo, mga notebook at mga pansulat ay sana ay handa na rin upang ang ating pag-aaral nito ng balang salita ng Diyos ay talagang maging kaaya-aya. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo, lalo-lalo na po yung mga may sakit, yung mga kabataan, mga magulang na nanonood ng ating programa, mga kaparian lalo na, mga seminarista, mga religyoso, mga katekista, mga nagpapalaganap ng magandang balita ng Panginoon. Sana po kapulutan ninyo ang ating palatuntunan ng mga aral namin yung may babahagi sa iba. At sana po talagang maging pagpapala ito. Tiyak na tiyak po iyon na ito'y magiging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Kaya tayo po'y sama-samang manood ngayon ng ating palatuntunang Word Made Flesh. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos." Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga nananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro,
tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Atin pong napakinggan ang ika-10 kabanata dito sa Gawa ng mga Apostoles. Tandaan po natin ang mga Gawa ng mga Apostoles ay yung aklat pagkatapos ng mga ebanghelyo sa Bagong Tipan na nagsasalaysay sa atin kung paanong ang Espiritu Santo ay talagang tinulungan ang mga apostoles, mga sugo sa mga tuwid ni Jesus, yung mga dating disipulo niya, na talagang humayot mangaral ng magandang balita. Umpisan ho ito sa Israel. At ngayon pong ika-10 kabanatang ito, meron pong isang napaka-importanteng tagpo rito. Ano mangyayari? Ito si Pedro ay papupuntahan ng isang kapitang Romano, si Cornelius ho. Hindi siya Hudyo. Isa ho siyang pagano na talaga namang pinapunta roon kay Pedro. Nagpapunta siya doon, pinapasundo ho si Pedro. Bakit? Kasi nagkaroon ho ng pangitain itong si Cornelius na sinasabi sa kanya, sige, papunta ka doon kay Pedro, naroon sa Joppa, at pasundo mo siya at siya magtuturo sa iyo kung dapat gawin. Meanwhile ho, itong si Pedro noong mga sandaling iyon, chapter 10 po sa umpisa, kasi mag-uumpisa itong ating unang pagbasa sa chapter 10 verse 25. Ano po? Ang mangyayari noon, magkakaroon ho ng para bang pakipaglaban si Pedro sa kanyang sarili. Kasi biro mo, pagano pala yung pupuntahan niya. Bilang isang Hudyo, hindi siya dapat nakikisalamuha sa mga pagano. Pero ganun ang mangyayari. Isusugo ho sa verse 25 po nito, isusugo nga magpapasugo si Cornelio kay Pedro, at si Pedro naman, mauunawaan niya na pinapupunta siya talaga ng Panginoon doon sa paganong yun. Kaya nga, ayun, nandito na ho siya, dumating na siya doon sa lugar ni Cornelius, at pagdating ni Pedro doon sa lugar ni Cornelius, nagpatirapapaman din ito si Cornelius sa harap ni Pedro. Sabi ni Pedro, hey, tumindig ka, ako di isang taong tulad mo. Sabi niya ganyan. Kung kaya nga, ayan, sinasabi sa verse 34 dito ni Pedro na talaga namang nakikita ko ngayon na ang Diyos ay wala talagang pagtatangi. Sabi niya ganyan. Ang lahat ng bansa, bawat isang bansa na may takot sa kanya ay talagang katanggap-tanggap sa kanya, tinatanggap niya. At nung nagsasalita pa itong si Pedro, tandaan nyo, ang kausap niya ay isang hindi Hudyo, isang pagano. Aba, pumanaog ang Espiritu Santo, doon sa mga taong naroon at nakikinig sa kanyang salita. Hindi ho ito mga Hudyo, Kung kaya, unang pagkakataon ho ito na may mga hindi Hudyo na mananampalataya kay Kristo. Kung kaya, takang-taka yung mga kasama ni Pedro, mga Hudyo na naging Kristiyano, kasi nakita nila ang Espiritu Santo bumaba din, sa mga paganong ito. Yung pong tinatawag na Hentil. Hentil ho, Gentiles, ang ibig kong sabihin nun, mga hindi Hudyo. Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang ho ang uri ng tao nun, mga Hudyo at hindi Hudyo. Yung hindi ho mga Hudyo, yun ho yung mga bansa. Mga bansa ho sa Latin, ang tawag sa kanila gentes. Gentiles, sa English o Gentiles, ay yung kabilang sa mga bansa. Sa mga tuwid ho, hindi mga Hudyo ito. Ito mga hentil na ito, nakatanggap din sila ng Espiritu Santo. Kung kaya nga, nag-umpisa sila magsalita sa iba't ibang mga lengguwahe ho. Speaking in tongues. Ibig kong sabihin ito, nagsasalita sila sa isang pamaraan na hindi ho mauunawaan talaga. Siguro sa ibang wika ito, pero ayun ang ginagawa nila, nagpupuri sila at nagpupugay sa Diyos. Nung nakita yun ni Pedro sa verse 47 ito, sasabihin niya,
Sino ngayon na makapag-babawal na mabinyagan ng mga taong ito? Gayong sila man ay nakatanggap ng Espiritu Santo tulad ng natanggap natin siya, ang Espiritu Santo. Kung kaya nga sa verse 48, ayan, inutusan ni Pedro na talagang ang lahat ng ito ay mabinyagan sa ngalan ni Jesucristo. Brothers and sisters, tingnan nyo, yung mga hindi pagano, mga hindi Hudyo, mga pagano sila, mga hentil sila, naging mga Kristiyano. Brothers and sisters, unang-una hong nagpapasok o tumanggap nitong mga hindi Hudyo naging Kristiyano ay si Pedro mismo. Karangalan ho ni Pedro. Oo ba, pagdating ng panahon, ito hong si Pablo ang magiging apostol ng mga hentil. Pero ang una-una hong tumanggap ng mga hentil sa pagiging Kristiyano ay si Pedro mismo, yung pinunuho ng mga apostoles. Brothers and sisters, pagkat iniisip-isip po natin ito, dapat mapalalahanan ito ng ating kalagayan. Tayo mga Pilipino, hindi ho tayo mga Hudyo. Tayo ho'y kabilang doon sa mga bansa, mga hentil. Pero salamat sa Espiritu Santo, tayo man ay nabigyan ng pagkakataong makapanampalataya kay Kristo. Brothers and sisters, ito ang ating pinagpapasalamat sa Diyos sa panahong ito ng pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng Panginoon, yung ating binyag. Hindi ho tayo mga Hudyo, pero naging mga Kristiyano tayo, nakapanampalataya tayo sa Panginoon Jesus, At yun ho, pinagmamalaki natin. Tayo man ay nabinyagan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagpasalamat ho natin yon. Napakalaki hong pagkasing biyaya noon. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Atin pong narinig uli ang sulat ni San Juan. Nandito po tayo sa ika-4 na kabanata. Tingnan niyo po, itong sulat ni San Juan ito, tulad ng Ebanghelyo ni San Juan, ay magiging tema nito yung pag-ibig. Pag-ibigan sa isa't isa, pag-ibig ng Diyos, etc. Brothers and sisters, pagka nagbabasa tayo ng Biblia, isa ho palatandaan ng tema. Yun ang pinapahalagahan sa pagbasa ay yung bilang ng gamit ng isang salita o isang parirala. The number of times a word or a phrase is used shows us it is thematic, it is a theme, it's a very important message. Brothers and sisters, pagka tinignan ho natin itong ating pagbasang ito mula dito sa unang sulat ni San Juan, chapter 4 nga po, verses 7 to 10. Apat na talata lang ho ito. Alam nyo kung gano'ng kadalas binanggit yung salitang pag-ibig, 9 beses ho. 9 beses. Ibig kong sabihin talaga sinasangguhitan. At tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, always read the text in context. Sa konteksto ho ng mga tao nung unang panahon, yung papel ho, please understand, yung papyrus, forerunner of paper, papyrus, ay hindi ganun available, hindi ka mukha ngayon. Pwede kang bumili ng papel for almost nothing. You can have a notebook, a ream of bond paper, etc. Ganyan. Ay naku, talagang laganap ang papel. Nung unang panahon, hindi. Kung kaya, can you imagine, pagka meron kang isusulat, wala kang material masyado, kaya nga dapat diretso pagsusulat, hindi pa ligoy-ligoy, hindi pa ulit-ulit. Kapag hindi importante, inuulit. Kung kaya pagka inuulit-ulit ang isang bagay sa mga sulating ito, ibig sabihin, importante. Kaya nga inuulit-ulit kasi walang material para ulit-ulitin to. Kaya dahil pa inuulit-ulit, ibig sabihin nun, talagang sinasalungguhitan yung bagay na yun. At dito nga sa ating pagbasang ito, ang sabi ko sa inyo, ay 9 beses ginamit yung salitang love. Beloved, let us love one another because love is of God. Everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. Brothers and sisters, notice that. Paulit-ulit ho yung love na yun.
Yes. Hinihikayat ho tayo at hinahamon tayo ni San Juan dito na talagang umibig sa isa't isa. Mag-ibigan. Bakit? Yun ho ang utos ni Jesus. Yun sa huling hapunan ho. Huling hapunan. Malapit ng malagutan ng hininga ang Panginoon. Yun ho ang pinagdiin-diinan niya. Sabi niya, binibigyan ko kayo ng bagong kautusan. John 13:34. Mag-ibigan kayo. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo. At dito makikilala ng lahat ng mga disipulo kayo, natututo kayo sa akin, kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Friends, sisters, kaya naman ito si Apostol Juan, nung sumusulat siya doon sa mga Kristiyano, pinaalala niya yung utos na yun ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, love one another. Kasi yung pag-ibig na yun, hindi galing kanino pa man yun, kundi sa Diyos lamang. Sasabihin ho sa atin ni San Juan dito, yung napakagandang definition ng Diyos. God is love. Yun ho yun nandito sa 1 John chapter 4 verse 8. Uulitin niya ho yan sa verse 16 na wala naman dito sa ating pagbasa, pero napakahalaga ho nating pag-ukulan ng pansin yung salitang ginamit dito, God is love. Hotheos agape estin. Ang sinabi ho salita dito, agape. Agape ho, please understand, in Greek, there are 4 ways of saying love, yung love na sexual, erotic love, is eros. Tapos yung love ng tatay at nanay sa kanilang mga anak o yung anak sa kanilang mga bulang, ay yun ang tawag doon ay estorge. Estorge. Yun naman pag-ibig ng kaibigan sa kapwa-kaibigan, yun ang tinatawag natin philia. Philia. In fact, philos, ibig sabihin kaibigan. Tapos yung huling kataga para sa pag-ibig ay agape. Anong ibig sabihin ng agape? Ang agape ho ay yung pag-ibig na hindi nagtatangi. Yung pag-ibig na talagang sinasaalang-alang lamang yung iniibig. Yung pag-ibig na walang talagang pagkukunwari, talaga namang bukal na bukal sa kalooban. Kahit na ho hindi ka ibig-ibig, iniibig. Yun ho yung pag-ibig talaga. Kung tutuusin. Yun nga ang Diyos. Ganun ang Diyos. Hindi tayo kaibig-ibig, inibig niya tayo. Yun ang sinasabi for example, ni San Pablo sa kanyang sulat, sa mga taga-Galatia, chapter 2, verse 20, inibig tayo ng Diyos kahit na hindi pa tayo kaibig-ibig. Friends, sisters, ang sabi nga dito ni San Juan sa verse 9, dito nakikita ang pag-ibig ng Diyos, Bakit? Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak sa mundong ito upang tayo magkaroon ng buhay sa pamagitan niya. Mukha kong narinig natin dito yung very famous line sa John chapter 3 verse 16, right? For God so loved the world, He gave His only begotten Son so that everyone who believes in Him may have life, and not perish. Brothers and sisters, napakahalaga ho ng bagay na iyon. Sabi niya pa nga dito, ang pag-ibig, ito yung pag-ibig na hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak upang maging kapatawaran ng ating mga kasalanan. Brothers and sisters, napakasukdulan ho ng pag-ibig na yun ng Diyos sa atin. Ano po? Ito po ang ating pinagdiriwang sa kapanahunan ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yun hong anak ng Diyos na namatay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Yun ho ang niluluwalhati din natin at nakikigalak tayo sa Kanya. At dahil tayo'y umiibig din na patutunayan mga anak tayo ng Diyos. Brothers and sisters, yun ho ang dapat mangyari sa buhay natin. Talagang iwanan natin yung kasalanan, iwanan natin yung kadiliman, iwanan natin yung kasakiman, yung pagiging makasarili, kundi umibig tayo with that kind of love, agape form of love. Brothers and sisters, itong agaping love na ito, tandaan natin, hindi ho ito nagtatangi. Ang iniibig nito, hindi lang yung mga kaibigan, kundi pati na yung mga kaaway. Yun ho ang sinabi ni Jesus sa atin. Hindi ho natural ito, Hindi ho inutos sa atin ni Jesus na ibigin natin ating mga kaaway tulad ng mga kaibigan. Hindi ho, alam ni Jesus, hindi pwede yun. Kung kaya nga, iibigin natin ang mga kaaway bilang isang desisyon, na kahit hindi siya kaibig-ibig, iibigin natin siya. Bakit? Tayo rin gano'n ang ginawa ng Diyos sa atin. Inibig niya tayo kahit na hindi tayo kaibig-ibig. Brothers and sisters, naging ang anak ng Diyos na matay sa krus para maging kapatawaran natin. Pinagpapasalamat po natin sa Kanya yun. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Kung paanong iniibig ako ng Ama, kayo din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo niaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayot mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tayo po'y nandito uli sa ika-15 kabanata ni San Juan. Nasabi ko sa inyo at gusto kong ulitin, ang huling hapunan ho ay sinasalaysay ni San Juan sa kanyang ebanghelyo doon sa chapters 13, 14, 15, 16, 17. 5 kabanata po yun. And of course, yung middle chapter ay yung 15. Friends, sisters, dito po sa ating pagbasang ito, tulad ng sinabi ko kanina tungkol sa unang pagbasa, dapat ho pansinin natin yung bilang ng beses, ilang beses ginagamit ang isang salita. Kung paulit-ulit yun, ibig sabihin dinidiinan yun kasi hindi pwede mag-ulit-ulit ng walang kadahilanan, wala akong material na gagamitin, Kung kaya nga dito ho sa ating pagbasa, verse 9, narinig natin dito, as the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. Friends, sisters, tingnan nyo, isang verse pa lang ho yun, nakatatlong beses ng love doon. Alam niyo ho ba kung ilang beses binanggit dito yung salitang love dito ho sa ating pagbasang ito from verse 9 to 17. These 8 verses here. Tulad ho kanina doon sa ikalawang pagbasa, 9 times din ho. 9 times din hong tumataginting, 9 beses paulit-ulit yung pag-ibig na ito. Kung kaya, ibig sabihin ho dito talagang dinidiinan dito. Hindi lang ho yun. Yung din ho salitang manatili. Manatili. Dito ho sa pagbasa natin ito, 4 na beses hong sasalungguhitan itong panatili. For example, dito sa pagbasa natin, before the end of verse 9, sabi niya, remain in my love. Tapos, if you keep my commandments, you will remain in my love. Notice that, yung remain, nakadalawang beses na ho dito sa verse 9 and 10. Maano ho ito, ipagpapatuloy niya pa doon, sasabihin niya, just as I have kept my Father's commandment and remain in His love. And of course, the last time it will be used is at the end of this reading. Brothers and sisters, ang gusto kong sabihin, tingnan niyo, sinasalungguhitan ni Jesus dito yung pag-ibig na iyon. Sasabihin ni Jesus sa atin, ito ang aking kautusan, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Love one another as I have loved you. Nasa chapter 15 ho tayo, verse 12. Ito ho yung sinabi niya nga sa atin, sabi ko nga sa unang pananalita ko ngayon, na doon sa chapter 13, verse 34, yun ang sinabi niya sa atin. Binibigyan ko kayo ng bagong kautusan. Mag-ibigan kayo. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Makikilala ng lahat mga disipulo ko kayo kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Brothers and sisters, napakahalaga ho nitong pag-ibig na ito. Sabi ko nga sa inyo paano ho ba natin makikilala ang isang pulis? Naka-uniforme. Paano makikilala kung sino ang estudyante doon sa eskwelang yun, estudyante sa eskwelang yun? Ay, uniforme. O paano makikilala ang isang Kristiyano? Uniforme. O ano uniforme niya? Pag-ibig.
Ayun na sabi ni Jesus, makikilala ng lahat na kayo yung mga disipulo ko kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Yun ang pinaka-uniforme natin, yung pag-ibig na yon. And brothers and sisters, importante yung maintindihan natin nung sinasabi ni Jesus dito sa atin, sa mga talatang ito. Doon sa verse 13 nito, sa verse 13 nitong chapter 15, no one has greater love than this. Wala nang may pag-ibig pang hihigit dito na ialay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Brothers and sisters, napansin niyo ba? Sabi ko sa inyo, chapters 13, 14, 15, 16, 17, hindi ho ba? Yun ang Last Supper. Anong middle chapter nun? 15. Pagka tinignan niyo yung chapter 15, it has only 27 verses. 27 verses. Kung kaya, ano pinaka-midpoint ng 27? Bali, 13, 14, hindi ba? 13.5, saan ganyan. Brothers and sisters, yun yung verse 13 sa makatuwid ang pinakagitna rito. Ano yung verse 13? No one has greater love than this, to lay down his life for his friends. Yun ang pinakasentro nitong chapters 13 hanggang 17. Brothers and sisters, yun ang pinakasentro, yun ang pinaka-fulcrum nun. Doon umiikot ang lahat ng ito. Ay nako, napaka-importante yung sinasabi ni Jesus dito. Wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na ihalay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yun ho ang ginawa ni Jesus. Ginunitaho natin yun ng Biyernes Santo. Talagang namatay si Jesus sa krus, dahil sa atin mga tao, tayong kanyang mga kaibigan, tinuturing niya. Brothers and sisters, napakaganda hon talagang tignan natin yung krus, yung krusipiho. Wag ho tayo matakot na tignan yun hanggang magsalita yun sa atin. Importante ho yun. Ang krusipiho hindi dekorasyon. Ang krusipiho dapat talagang may pinapaalala sa ating napakatinding katotohanan. Yung napakalaking pag-ibig ni Jesus sa atin na gano'n na lamang binigay niya ang kanyang buhay para sa atin dahil tayo kanyang mga kaibigan. Tingnan niyo ho yun. Ang sasabihin mo sa verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang mga utos ko. Notice that, brothers and sisters, yung friendship with Jesus should be proven, Yung friendship with Jesus should be proven. How? By obeying the commandments. Brothers and sisters, hindi lang ho yun. Sa verse 15, sasabihin niya, hindi ko na kayo inaaring alipin. Bakit? Ang isang alipin, di alam kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Wala siyang pakialam doon. Hindi pinapaalam ng Panginoon sa kanya yun. Kundi, kayo'y inaari ko, tinatawag kong kaibigan. Bakit? Kasi naibunyag ko na sa inyo lahat ng narinig ko sa aking Ama. Wala akong nilihim sa inyo. Kinatrato ko kayo talaga ng malapitan sa akin. We are friends. Brothers and sisters, tingnan nyo, mula doon sa chapter 15, verse 13, 14, 15, laging kaibigan ang pinagsasalungguhitan ni Jesus. Brothers and sisters, nasa gitna ho tayo ng sulating ito, 13 through 17. Tingnan nyo kung anong binibigyan diin dito, 3 beses na nalungguhitan yung pakipagkaibigan. Brothers and sisters, napakahalaga po nito. Always read the text and context. Sinasabi ho ito ni Jesus sa huling hapunan. Brothers and sisters, huling hapunan. Ibig sabihin nito, oras na lang ang bibilangin, papatayin na si Jesus. Sa mga ito ang kanyang mga huling habilin. Brothers and sisters, napaka-importante ho sa ating mga Kristiyano, mga magulang na nakikinig, mga magguro, mga katikista, tayo ho mga pari, ipangalandakan ho natin yon, talagang ituro natin yon, diinan natin yon, ng ibig ni Jesus na relasyon sa atin. Oo, Panginoon natin siya, Diyos natin siya, tagapagligtas natin siya, guro natin siya, and etc. Everything else is true. He's like that. Why not? Pero dito ho sa huling hapunan, bago siya mamatay, sandaling-sandali lang ho, ang pinagdiin-diinan niya, magkaibigan tayo. Brothers and sisters, importante ho yun. I don't know, pwede tayong matandang-matanda na, pero kaibigan pa rin na ang kailangan natin. We will never graduate from friendship. Importante ho sa ating mga kaibigan. Oo, may mga kapatid tayo, pero kung minsan ho, mas malapit yung kaibigan. Ewan ko ba kung bakit, Kasi kung tutuusin naman, totoo yung sinabi ni Jesus sa verse 16. It was not you who chose me, I chose you. Kasi yung kapatid mo, hindi mo pinili. Nauna siya sa iyo, sumunod siya. Kuya mo siya, o ikaw ang kuya o ate niya. Ganun yun. Wala kang choice doon. Nanay mo, tatay mo, hindi ka pinili. Anyway, but the point is, yun ang maganda rito. Pagka kaibigan ang pinag-uusapan, dapat pipiliin mo kaibigan mo
Hindi naman pwede sabihin sa inyo ng isang tao, "Hoy, dapat kaibigan mo ko." Hindi naman pwede yun, no? I mean, hindi pwede ipagdiinan ng ang sarili sa isang tao bilang kaibigan. It cannot happen like that. It's a matter of choice, you know? You can have a lot of acquaintances, a lot of people you know, pero friends, you must choose. Brothers and sisters, ganda noon. Pinili tayo ni Jesus. Can you imagine that? Pinili ho tayo ni Jesus. Dapat talagang mapahalagahan natin to. Tingnan nyo, bago mamatay si Jesus, pakipagkaibigan ang kanyang sinalungguhitan. Yun ang gusto niyang relasyon sa atin. Importante ho na talagang bigyan natin ng importansya yun sa buhay natin. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang sabi dito ni Jesus, I appointed you to go and bear fruit that will remain. Brothers and sisters, yun ang dahilan kung bakit pinili tayo ni Jesus na gusto niya tayong isugo at maging mabunga tayo sa ating ginagampanan, you know. Sa ganung paraan, anumang hingi natin sa Ama, sa ngalan ni Jesus, bibigay sa atin. Sister, tingnan, pangako ho ito ni Jesus. Yun ang gusto niya mangyari. Basta manatili lang tayo kay Jesus at talaga namang, mahalin natin siya. Ano mang hihingi natin ay talaga namang ipagkakaloob sa atin. Tingnan nyo, dito sa dulo nitong pagbasa natin, sa dulo nitong pagbasa natin, ay sasabihin sa atin ni Jesus uli, dapat tayo mag-ibigan. Itong ang utos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Hindi na ho siya matapos-tapos ng pagsasabi nito. Kasi kaibigan tayo. Francis, napansin niyo ba yung salitang kaibigan? Kaibigan. Ano bang salitang alam niyo ang ibig sabihin ng kaibigan? Sa English, friend. Di ba? Sa Espanyol, amigo. Sa Italiano, amico. Sa Francis, ami. Sa German, Freund. Francis, meron ba kayo naintindihan doon sa mga salitang iyon? Of course, yung amigo, ami, amico, lahat po yung galing sa Latin, amicus. Yun yung salitang at Latin, amicus, ang salitang ugat niya, amor, amoris. Sa Espanyol, amor. Sa Italiano, amore. Sa Francis, amour. Amor, amoris, pag-ibig. Yes. Sa Tagalog ho, yung salitang kaibigan, konektado sa ibig, hindi ba? Yun lang atang friend ng malayo no? Kasi, how do you say yung umibig sa English? Love. Friend, love. Ang layo, no? Sa German, how do you say friend? Freund. How do you say to love in German? Lieben. Ang layo, no? I mean, wag ho kayo magkakamali. Hindi ho malayo. Kasi ho, pagka kumuha kayo ng diksyonaryo, at tinignan nyo yung salitang friend, tapos may etymology doon. Sasabihin niya sa inyo, friend ay from the past participle freunt, okay? Freunt, Freund, friend. Past participle yan ng Old English verb freon. Yung the word freon, you know what it means? Love. Balik tayo sa pinanggalingan, maging anuman lingwahe yan, na alam ninyo, yung salitang kaibigan laging konektado sa pag-ibig. Sa Griego ho, philos, philos. Philia, philein means to love, Sa Hebreo, ohev, for example. Ohev, ano ho yun? Salitang Hebreo, ang pandiwa nun, ahav means to love. Brothers and sisters, it's always connected with love. In other words, hindi ho natin pwedeng pag-usapan ng pagkipagkaibigan kung hindi babanggitin ng pag-ibig. Hindi ho pwede. Kung kaya ho dito sa puntong ito ng magandang balita ni Jesus, pinagdiin-diinan niya, magkaibigan tayo. Kung kaya naman napaka-importante na talagang magmahalan tayo. Francis, ito ho ang napakagandang pahayag, at magandang balita ng Kristyanismo, ang Diyos ho, napakalaki ng pag-ibig sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Ang bugtong na anak na ito si Jesus, pagdating ng oras, sasabihin niya sa atin, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ganun ho ang kanyang nais. At tayo ho, tinatawag niyang kaibigan. Brothers and sisters, mga magulang, mga kaparian, mga nagtuturo, mga katekista ng relihiyon, sana ho talagang pahalagahan ho natin ito.
Mga magulang, huwag niyo sasabihin sa mga anak niyo, uy, huwag mong gagawin niya, magagalit ang Diyos. Hindi mo magagalit ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Siguro magagalit kayo, hindi ang Diyos. I mean, the point is, kaibigan ho, dapat ang presentasyon tungkol kay Jesus. Sana ho, bago natin ipresenta si Jesus na magagalit sa kanila, dapat hinikayat muna natin yung ating mga anak na talaga magtiwala kay Jesus, talagang intindihin na si Jesus, namatay man din sa krus para ipakita yung pagmamahal niya sa atin. Yun ho ang napaka-importante. Brothers and sisters, you must see your Christian life, your Catholic life, as friendship with Jesus. Yun ho ang ibig sabihin ng pagiging Katoliko, kaibigan ka ni Kristo. Kaibigan ka ni Kristo. And when you see your Christian life in the perspective of friendship, lahat ho nagbabago while remaining the same. Ewan ko, baka parang paradoxical yun. No? Lahat nagbabago while remaining the same. What do I mean? For example, yung misa pa rin ho yun. Obligasyon pa rin ho yun. Pero para sa isang kaibigan ni Jesus, yung misang yun, rendezvous yun, date yun with the Lord, talagang magkikita kayo doon ng Panginoon. Yun ang pag-uumpisal, for example, yung pagkipagkasundo sa Diyos sa kumpisalan. Para ho sa ibang mga tao, kung minsan traumatic yun, kung minsan kung magkumpisalan sa taunan o something like that, teka muna ho, pagkakaibigan mo si Jesus, yung pag-uumpisal, pagkikipagkita mo yun sa iyong kaibigan o makipagkasundo ka sa kanya. Hindi ka makipagkasundo sa kaibigan mo pagka napatay mo na siya. Anong klaseng kaibigan yun kung tutuusin? No. If you are friends, the more friends you are, the more sensitive you are with each other. Hindi ba? Kung kaya nga, kakailanganin mo talagang tumakbo doon para makipagkasundo mo. At least, even a thoughtlessness or something like that is enough reason to make up. Yun nga ho eh. For example, sacrifices that you got to put up for being a Christian. Uy, naku, para sa hong kaibigan ni Jesus, yun hong mga sakripisyo yun, niyayakap pa man din yun. Bakit? Magkaibigan tayo. Napakaganda hong at napaka-importante nitong ebanghelyong ito po. Kung saan sinulungguhitan ni Jesus 3 times in verse 13, 14, 15, kaibigan niya tayo. Sana mapahalagahan natin yun. Sana ko talaga maunawaan natin, maalala natin lagi, kaibigan tayo ni Jesus. Sana katratuhin natin lagi siya. And of course, ang magkaibigan, nagkikita, nag-uusap, nagdadamayan. Sana ho ganun ang gagawin natin. Nagkikita tayo ni Jesus sa misa, for example, sa pagkasundo sa Kanya, pagdalaw sa Kanya sa Blessed Sacrament, nag-uusap tayo, pinakikinggan natin yung Kanyang mga sinasabi sa atin sa salita ng Diyos, nakipag-usap tayo sa panalangin, tapos dinadamayan natin siya, tinutulungan natin siya. Siguro sabihin niyo sa akin, Father, si Jesus, Diyos, tutulungan ko siya. Yes. For example, may mga kaibigan siguro kayo malayo kay Jesus. Gusto ni Jesus, maging malapit sila sa Kanya. O ano gagawin ninyo? Tulungan niyo yung mga kaibigan niyo makalapit sa Kanya, no? Sa ganun para matutulungan niyo si Jesus. Really, it's a very real way. Friends and sisters, sana manatili yung pagkipagkaibigan natin kay Jesus. Sa ika-6 pong linggong ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ang dami-dami po napaalala sa ating mga napakaganda at napakahalagang mga katotohanan ng mga pagbasa. Doon po sa unang pagbasa, narinig natin yung istorya ni Cornelio, isang pagano na naging Kristiyano. Totoo nga naman, walang itinatangi ang Diyos. Lahat ho ng bansa ay katanggap-tanggap sa Kanya. Basta gagawin lang ng bansang ito ang matuwid at karapat-dapat at maging kalugod-lugod siya sa Panginoon. Yun ho nga napakalaking karangalang napasa atin. Tayo mga Pilipino, bagamat hindi tayo mga Hudyo, nakapanampalataya tayo kay Kristo. Isa hong dahilan yun ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Francis, napakahalagang bagay yun. Yun ho ang ating Eucharistia, yung ating misa. Misa ho ng pasasalamat sa napakalaking biyayang binigay sa atin na maging mga Kristiyano. Sa ikalawang pagbasa po, narinig natin doon na talaga namang hinihikaya tayo ni San Juan na mag-ibigan. Mag-ibigan. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay galing sa Diyos. At tayo hong mga Kristiyano ay naging mga anak ng Diyos. Kung kaya naman napaka-importante na talagang pakita natin yung pagiging mga anak natin ng Diyos sa magitan ng pag-ibig. Bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Napakalalim hong bagay nun. Tandaan ho natin, nilikha tayo ng Diyos na kalaraw at kawangis niya. Yun hong unang-unang sinasabi tungkol sa tao at tungkol sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na kalaraw at kawangis niya. God created man according to His image and likeness. At kung ang Diyos ho ay pag-ibig, at yun ang sinasabi dito sa 1 John chapter 4 verse 8 and verse 16, sa makatuwid tayo rin ho, na kawangis ng Diyos, kalarawan niya, dapat maging pag-ibig. Ano po?
Yun ho ang challenge sa atin ng pagiging Kristiyano natin. Maging mga tao tayong umiibig at sana kaibig-ibig. And brothers and sisters, ito hong ibanghelyong narinig natin ngayon. Doon ho mula sa pinakagitna nung salaysay tungkol sa huling hapunan, pinagdiin-diinan ho doon ni Jesus na tayo'y kanyang mga kaibigan. Ang utos niya sa atin, iisa lamang, mag-ibigan tayo. Can you imagine, brothers and sisters, kung ano mangyayari sa ating lipunan kung ganun gagawin natin? Imbes na maglalamangan, manggugulangan, magdadayaan, ewan ko kung ano, Kung magmamahalan tayo, na ibig din sabihin, maging magbibigayan tayo, love is giving. At magpapatawaran tayo, love is forgiving. Can you imagine kung anong laking ginhawa na sa ating lipunan? Ano po? Brothers and sisters, yun ang hamon sa atin. Ano mang salitang alam natin ang ibig sabihin kaibigan, lagi hong konektado yun sa ibig, pag-ibig. Brothers and sisters, sana yun ang maging challenge sa atin. Tingnan nyo, ito yung salita ng Diyos na pinapaliwanag sa atin dito ni Father June para ho talagang maging totoo yun sa buhay natin. Sa buhay natin, maging hamon talaga ito sa buhay natin. Yun nga ho gusto natin talagang mga salita ng Diyos na ito, na mas nauunawa natin, ay maisa buhay natin at sa ganun paraan, tayo pagpalain talaga ng Diyos. Gawin po natin panalangin ang ating mga natutunang ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga pinaalala niyo sa aming napakaganda mga katotohanan na sana'y tulungan niyo kami sa pamamagitan niyong Espiritu na maisabuhay. Aba, hinahiling po namin na talagang patawarin niyo ang aming mga kasalanan, lalong-lalong yung aming pagkukulang sa pag-ibig. Na mga beses po na talagang hindi kami naging kalarawan ninyo. Kayo'y pag-ibig at kami inyong mga anak. Sana po'y talagang sa pamamagitan ng sasaliksik namin, pag-alam namin sa inyong kasulatan, talagang mahamon kami at maisabuhay namin ang inyong pag-ibig na ito. Aba, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsipanood ng aming palatuntunan ito. Ang lahat po ng humihiling ng aming panalangin. Lalong-lalo na ho yung mga dinadalang pasanin, yung may mga hirap na binabata ngayon, yung may mga karamdaman, may mga pagsubok na dinaraanan, yung mga nalulumbay na mimigatit, talaga nangungulila dahil sa pagyaon ng kanilang mga minamahal. Sana po itulungan nyo sila sa pamamagitan ng biyaya. Pero hindi naman po yung mga tumutulong sa amin at nang nais tumulong sa amin, pagpalain nyo na ho sila na naabot-abot. Ang lahat pong ito'y ginagawa naming dalangin, kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain po kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Sana po yung naging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. At kung naging pagpapala ito sa inyo, ay mag-text ho kayo sa amin. Maganda ho magkarinigan tayo. Malaman ko ano naging resulta nito sa inyo para mapunin natin sama-sama ang Panginoon. Shalom po sa inyong lahat.